Ang unang naramdaman ni Amara ay ang hapdi, ang magaspang na lubid na mahigpit na nakatali sa kanyang mga kamay. Sa likod ng upuan, sinubukan niyang gumalaw, ngunit lalo lang humigpit ang tali na parang gumuguhit sa kanyang balat. Kasunod ng hapdi ay ang matinding takot. Isang takot na mabilis na kumalat sa buong katawan niya nang imulat niya ang kanyang mga mata at makita ang tanawin sa harap niya. Ang mga bata. Diyos ko, ang mga bata. Si Marcus, ang panganay, ay nakatali sa isang silya sa pinakakanto ng silid. Nakayuko ito. Pilit na itinatago ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit kitang-kita ni Amara ang panginginig ng kanyang mga balikat. Sa tabi nito ay ang kambal na sina Sofia at Stella, magkayakap habang umiiyak ng walang tunog. Si Leo, ang pangalawa sa bunso, ay nakatulog sa sahig. Marahil dahil sa pagod sa kaiiyak at may mga bakas pa ng luha sa kanyang mga pisngi. At si Lyra, ang bunso, ang munting si Lyra. Nakaupo ito sa sahig, nakatitig lang sa kawalan. Ang paborito nitong teddy bear ay nakakalat sa tabi niya. Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga mata, hindi para sa sarili niya, para sa kanila. Ang 5 batang ipinagkatiwala sa kanya. Ang 5 batang tinuring na niyang parang tunay na mga anak. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon na sinundan ng saglit na pagpatay-sindi ng ilaw. Sa bawat kislap ng kidlat, nakikita ni Amara ang takot sa mukha ng mga bata. Paano nangyari ito? Ilang oras lang ang nakalipas, ang silid na ito ay puno ng tawanan. Naalala pa niya ang pag-aalok niya ng mainit na gatas kay Marcus na nooy oy abala sa kanyang cellphone. Kuya Marcus, inumin mo na to para makatulog ka na. Malambing niyang sabi. I'm not sleepy. Sagot nito nang hindi tumitingin. Ngumiti lang si Amara. Alam niyang sa kabila ng pagiging masungit nito minsan, may mabuti itong puso. Hinayaan niya lang ang baso sa tabi nito. Okay, dito ko lang ilalagay ha. Pagkalipas ng ilang minuto, nakita niya itong palihim na ininumang gatas. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang kambal na nag-aagawan sa isang libro. Maingat niya itong pinagitnaan. Sige na, mga prinsesa ko. Magbasa na lang tayo ng sabay-sabay. At sa huli, si Lyra, ang maliit na anghel ng pamilya, Montemayor. Yakap-yakap siya nito habang binabasahan niya ito ng paborito nitong kwento. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang dibdib. Ang mabangong buhok nito ay dumadampi sa kanyang baba. Mama Ara, bulong nito sa gitna ng kwento. Dito ka lang ha? Don't leave. Isang mainit na likido ang gumapang sa puso ni Amara nang marinig iyon. Oo naman, Lyra. Hindi aalis si Mama Ara. Natapos ang kwento at dahan-dahan nang bumibigat ang mga mata ng bata. Kumakanta siya ng oyayi nang biglang mamatay ang ilaw sa pasilyo. Tanging ang emergency light na lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. At doon, sa may pintuan, nakita niya ito. Isang anino. Isang pamilyar na anino na madalas niyang nakikita sa mansyon. Kaya hindi siya natakot. Hindi siya sumigaw. Nagtaka pa nga siya. Sir, anong ginagawa niyo po rito? Iyon na ang huli niyang natatandaan. Ngayon, ang tanging naririnig niya lang ay ang malakas na buhos ng ulan, ang paghikbi ng kambal, at ang sarili niyang puso na kumakaripas sa loob ng kanyang dibdib. Pilit niyang iginalaw ang kanyang mga kamay. Binabaliwala ang sakit. Kailangan niyang makawala. Kailangan niyang iligtas ang mga bata. Amara. Isang mahinang tawag mula kay Marcus. Tumingin siya sa binatilyo. Nakita niya ang luha sa mga mata nito. Kuya Marcus, okay lang kayo? Umiling ito. Sinong gumawa nito sa tin? Hindi makasagot si Amara dahil hindi niya alam. Bigla, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpatigil sa lahat. Kasabay ng isa pang matalim na kidlat, isang matangkad na figura ang tumambad sa pintuan. Basa ang damit nito
Ang buhok ay magulo dahil sa hangin at ulan. Ang amo niya, ang ama ng mga bata, Sir Rafael Montemayor. Sa isang saglit, isang malaking pag-asa ang bumuhos sa puso ni Amara. Kaligtasan. Ligtas na sila. Daddy! Sabay-sabay na sigaw ng kambal. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ang mukha niyang laging kalmado at seryoso ay nabasag ng purong pagkagulat at takot. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Marcus! Sofia! Stella! Sigaw niya. Ang boses ay basag. Habang tumatakbo palapit sa mga anak, nagsimulang umiyak si Amara. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Tapos na. Tapos na ang bangungot. Ngunit habang isa-isang tinatanggal ni Rafael ang tali sa kanyang mga anak, napansin ni Amara ang pagbabago sa kilos nito. Ang mga mata nito ay mabilis na sinusuri ang buong silid. Walang sirang bintana, walang wasak na pinto. Nang matapos niyang alisin ang mga tali sa mga bata at mayakap ang mga ito, dahan-dahan siyang lumingon sa kanya. Tumingin siya sa mga mata nito, naghihintay ng awa, naghihintay ng tulong. Ngunit iba ang nakita niya. Nawala ang pagkagulat sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malamig, mas matalim. Isang tingin ng pagsusuri, isang tingin ng duda. Napako ang tingin nito sa kanya, mula sa kanyang magulong buhok, sa kanyang mga luhang mata, hanggang sa mga lubid na nakagapos sa kanya, at sa katahimikan ng silid, habang yakap-yakap pa rin niya ang kanyang mga anak. Ang mga mata ni Rafael Montemayor ay tila humuhusga sa kanya. Sir Rafael, bulong ni Amara, ang boses ay nanginginig. Hindi ko po alam. Hindi po ako. Hindi siya pinatapos nito. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lang siya nito ng malamig na para bang siya ang pinakamasamang nilalang na nakita nito sa buong buhay niya. Ang utak ni Rafael ay isang makinang sanay sa lohika, sa datos, at sa pagkalkula ng panganib. Sa loob ng boardroom, ang isip niya ay matalim na parang kutsilyo. Kayang hiwain ang anumang problema para mahanap ang pinakamabisang solusyon. Ngunit ngayon, sa loob ng kwarto ng kanyang mga anak, ang makina ay umuusok. Nagkakaroon ng short circuit. Ang datos sa harap niya ay hindi magtugma. Sa isang banda, meron siyang 5 anak na takot at isang babaeng nakagapos sa silya. Ito ang problema. Sa kabilang banda, ang babaeng iyon ay si Amra. Ang tanging taong, sa loob ng mahabang panahon, ay nakapagpabalik ng ngiti sa mga labi ng kanyang mga anak. Nang dumating ang kanyang security team at mga pulis, agad siyang pumasok sa kanyang karaniwang mode, ang pagiging CEO. Nagbigay siya ng mga utos na may awtoridad at kalamigan. I-secure ang buong perimeter. Walang pwedeng pumasok o lumabas nang walang pahintulot ko. Kunin ang statement ng lahat ng staff. Isa-isahin nyo. Dalhin ang mga bata sa kwarto ko. Tiyaking may kasama silang 2 gwardiya sa labas ng pinto. Ang lahat ay kumilos ng mabilis. Tanging si Amara lang ang naiwan sa silid. Binabantayan ng 2 pulis habang hinihintay ang investigador. Nilapitan siya ni Dariel, ang kanyang pinsan at pinagkakatiwalaang pinuno ng seguridad. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Sir, nalibot ko na ang buong mansyon. Walang anumang senyales ng forcible entry. Ang lahat ng pinto at bintana ay nakalock mula sa loob. Ang mga CCTV sa pasilyo na ito mukhang sinadyang iwasan. Tumango si Rafael, isang matigas na buhol ang nabuo sa kanyang lalamunan. Alam niya ang ibig sabihin yon. Isang inside job. Natatakot akong sabihin, sir, pero iyon din ang hinala ko. Sagot ni Dariel, maingat na iniiwasang tumingin sa direksyon ni Amara. Kung sino man ang gumawa nito, alam niya ang pasikot-sikot sa bahay na ito. At alam niya kung paano kunin ang tiwala ng mga bata. Ang bawat salita ni Dariel ay parang isang martilyo na pumupukpok sa isipan ni Rafael.
Pilit na ipinapasok ang isang konklusyon na ayaw niyang tanggapin. Nilapitan niya si Amara. Ang mga pulis ay umatras ng kaunti para bigyan sila ng espasyo. Nakayuko lang ang dalaga. Ang mga kamay na pinulahan dahil sa tali ay nanginginig sa kanyang kandungan. Amara, sabi niya, ang boses ay walang emosyon na parang nagtatanong siya sa isang empleyado. Sabihin mo sa akin ang lahat. Itinaas ni Amara ang kanyang mukha. Ang mga mata niya ay namumugto at puno ng takot na lalong nagpagulo sa isip ni Rafael. Bakit takot? Kung biktima ka, hindi ba dapat galit ang nararamdaman mo? Sir, hindi ko po alam. Nagsimula siyang magpaliwanag. Ang boses ay nanginginig. May pumasok po. Pero pamilyar po siya. Kumunot ang noo ni Rafael. Pamilyar? Sino? Umiling si Amara. Lalong nalilito. Hindi ko po maalala. Madilim po. Pero pagkatapos noon, wala na po akong maalala hanggang sa pagdating nyo. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Rafael. Isang kwentong walang laman. Isang kwentong tila gawa-gawa. May problema ka ba sa pera, Amara? Diretsahan niyang tanong. Biglang nanlaki ang mga mata nito na para bang tinamaan niya ang isang ugat. Po? Sir? Wala po. Sigurado ka? Giit niya. Napayuko ulit ito. May pinagkakautangan po ang pamilya ko sa Tarlac. Isang loan shark. Pero sir, hinding-hindi ko po magagawang... Rafael? Isang boses ang pumutol sa kanila. Si Dariel ulit. May hawak itong tablet. Ang mukha nito ay mas seryoso ngayon. Pasensya na sa abala, pero kailangan mong makita to. Iniabot nito ang tablet. Isang bank transaction. Isang malaking halaga. 100,000 piso ang idineposito sa bank account ng isang babae. Ang pangalan sa account, Elena Dalisay, ang ina ni Amara. Ang petsa ng transaksyon, kaninang hapon lang. Para kay Rafael, iyon na ang huling piraso ng puzzle. Ang motibo, ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa isang direksyon. Sa babaeng nasa harap niya, ang puso ni Rafael ay tila naging bato. Ang kaunting pag-asa na baka nagkakamali lang siya ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng malamig na galit. Galit hindi lang sa kanya, kundi sa sarili niya. Paano ka naging tanga, Rafael? Paano mo hinayaang may makapasok ulit na ganito kalapit sa pamilya mo? Maya-maya, dumating na ang abogado ng pamilya, si Attorney Romero, ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Rafael, nagkakagulo na sa labas. Nalaman na ng media. This is a PR nightmare. Ang stock ng kumpanya, siguradong babagsak bukas. Hindi sumagot si Rafael. Ang tingin niya ay napadpad sa isang maliit na libro sa sahig, sa tabi ng teddy bear ni Lyra. Ito ang librong nakita niyang binabasa ni Amara para sa bunso niya kagabi. Bago siya umalis para sa business dinner, naalala niya ang ngiti sa mukha ni Lyra, ang itsura nitong payapang-payapa sa mga braso ng kanyang yaya. Isang imahe ng tunay na pagmamahal, isang bagay na hindi kayang pekein, hindi tugma. Ang datos ay hindi magkatugma. Sigaw ng isang maliit na boses sa loob niya, ngunit ang boses ng lohika ay mas malakas. The board will demand a quick solution, Rafael, seryosong sabi ni Attorney Romero, na tila nababasa ang gulo sa kanyang isip. Hindi natin pwedeng hayaang masira ang pangalan ng Montemayor dahil sa isang iskandalo. Kailangan nating ipakita na kontrolado natin ang sitwasyon. Huminga ng malalim ang abogado at inilagay ang kamay sa balikat ni Rafael. Sir, kailangan nating isakripisyo ang isang tao para mailigtas ang lahat. Tumingin si Rafael sa kanyang abogado, pagkatapos ay kay Amara, na umiiyak pa rin ng tahimik. Mayroon ka lang hanggang bukas para magdesisyon. Ang opisina ni Rafael ay ang kanyang kuta. Dito, ang lahat ay may kaayusan. Ang mga dokumento ay nakasalansan ng maayos. Ang mga numero sa computer screen ay sumusunod sa isang lohikal na daloy. Ang lahat ay kontrolado.
Pero ngayon, ang katahimikan sa loob ng opisina ay nakakabingi. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay may isang litrato. Ang asawa niyang si Isabela, nakangiti. Isang ngiting matagal nang nawala sa buhay niya. Isang ngiting paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Nabigo siyang protektahan ito mula sa sarili nitong kalungkutan. At ngayon, pakiramdam niya ay nabibigo na naman siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isip niya, nakikita niya ang mukha ni Amara. Umiiyak, takot, nagmamakaawa. Isang mahusay na aktres, sabi ng isang bahagi ng kanyang utak. Walang kasalanan, bulong naman ang kanyang puso. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tapos na ang bagyo. Ang natira na lang ay ang basang hardin at ang madilim na kalangitan. Parang ganoon din ang pakiramdam sa loob niya. Isang pinsalang naiwan matapos ang isang unos. Ang desisyon ay kailangang gawin. Hindi para sa kanya, hindi para kay Amara, kundi para sa kumpanya, para sa pangalan ng pamilya. At higit sa lahat, para sa mga bata. Hindi niya hahayaang magkaroon ng kahit anong dahilan ng korte para questionin ang kanyang kakayahang maging ama. Huminga siya ng malalim. Ang malamig na hangin ay tila nagyayelo sa kanyang baga. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang numero lang ang tinawagan niya. Dariel, sabi niya. Ang boses ay matigas at walang emosyon. Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Papuntahin mo na sila. Walang tanong na sumagot ang nasa kabilang linya. Masusunod, sir. Ibinaba niya ang tawag. Iyon na. Tapos na. Ginawa na niya ang desisyon. Umupo siya pabalik sa kanyang silya. Pakiramdam niya ay 10 taon siyang tumanda. Binuksan niya ang monitor na konektado sa mga CCTV. Isang gawin na niya para masigurong maayos ang lahat. Balak niya sanang patayin na ito nang may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Ang live feed mula sa silid kung nasaan si Amara. Nakaupo pa rin ito. Mag-isa. Walang pulis sa loob. Pinanood niya ito. Nakayuko lang ito. Nanginginig ang mga balikat. At pagkatapos, gumawa ito ng isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Rafael. Dahan-dahan, sa hirap na paraan, sinubukan nitong abutin ang lubid sa kanyang likuran. Akala ni Rafael ay susubukan nitong tumakas. Ngunit hindi. Nang maabot nito ang buhol, hindi niya ito niluwagan. Mas lalo niya itong hinigpitan. Bawat hila ay may kasamang panginginig at pagsinghap dahil sa sakit. Nakita ni Rafael ang pagguhit ng pamumula sa balat nito habang humihigpit ang tali. Ginagawa niyang mas mukhang totoo ang lahat. Ginagawa niyang mas kapani-paniwala ang kwento na siya ay isang biktimang walang kalaban-laban. Nanigas si Rafael sa kinauupuan. Kumunot ang noo niya. Pinindot niya ang rewind. Pinanood niya ulit. At muli. Hindi ito kilos ng isang inosenteng tao. Ito ay kilos ng isang taong gustong siguraduhin na ang ebidensya ay magiging pabor sa kanya o sa kasong ito, mas magiging malinaw laban sa kanya. Isang pag-amin. Ito na ang pag-amin niya. Isang alon ng itim na galit ang bumalot sa puso ni Rafael. Isang galit na mas matindi pa kaysa kanina. Dahil hindi lang ito galit, ito ay sakit ng isang taong muling niloko. Muling pinagtaksilan. Ilang sandali pa, dumating na ang mga pulis sa silid. Wala nang sinabi si Amara. Wala na siyang anumang reaksyon. Tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Tumayo si Rafael at lumabas ng opisina. Sakto sa oras para makita ang paglabas ni Amara mula sa silid, kasama ang 2 pulis. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala nang luha sa mga mata ni Amara. Ang naroon ay isang malalim na kalungkutan, isang pagtanggap sa isang bagay na hindi maintindihan ni Rafael. Hindi niya ito tiningnan. Tumingin lang siya sa mga anak niya.
Natahimik na nakasilip mula sa pintuan ng kanyang silid sa itaas, umiiyak habang tinitingnan ang pag-alis ng kanilang Mama Ara. Habang dumadaan si Amara sa kanyang harapan, huminto ito saglit. Hindi siya nito tiningnan sa mata. Nakayuko ito. At sa isang boses na halos pabulong, isang boses na para lang sa kanya, sinabi nito ang mga salitang wawasak sa kanya sa mga susunod na araw. Alagaan niyo po sila. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglakad, papalabas ng mansyon, papalabas ng buhay nila. Naiwan si Rafael na nakatayo roon, hindi makagalaw. Ang mga salitang yon na puno ng dalisay na pag-aalala para sa kanyang mga anak ay parang isang matalim na kutsilyo na bumaon sa kanyang puso. Hindi tugma. Ang datos ay talagang hindi magkatugma. Ang unang naramdaman ni Amara sa paggising ay ang lamig. Hindi ang lamig ng aircon sa mansyon, kundi ang matigas at walang buhay na lamig ng sementong sahig na dumadampi sa kanyang pisngi. Kasunod nito ay ang amoy. Isang pinaghalong amoy ng kalawang, alikabok, at kalungkutan. Dahan-dahan siyang umupo. Yakap ang kanyang mga tuhod. Ito na ang kanyang mundo ngayon. Isang maliit na selda na may isang rehas na bintana na nagpapakita lang ng kapirasong kulay, abong langit. Ito na ang kapalit ng kanyang sakripisyo. Hindi niya pinagsisisihan ang ginawa niya. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang eksena sa CCTV, ang paghigpit niya sa sariling tali. Ginawa niya iyon para sa kanila, para kay Marcus na nagkukunwaring matapang, para sa kambal na madaling matakot, para kay Leo na laging naghahanap ng yakap, at para kay Lyra na tumawag sa kanyang Mama Ara. Kung ang kahihiyan niya ang magliligtas sa kanila mula sa isang magulong buhay na maaaring paghiwalayin sila sa kanilang ama, tatanggapin niya ito ng buong puso. Pero hindi ibig sabihin ay hindi masakit. Masakit. Sobrang sakit na parang pinipiga ang kanyang puso sa tuwing maaalala niya ang malamig na tingin ni Sir Rafael. Isang tingin ng pagkasuklam. Pumikit siya at pilit na iwinaksi ang alaalang iyon. Sa halip, pinuno niya ang kanyang isip ng ibang mga alaala. Ang tawa ni Lyra nang kiniliti niya ito. Ang lihim ng ngiti ni Marcus nang iwanan niya ito ng paborito nitong merienda sa kwarto. Ang walang katapusang pag-aaway at pagbabati ng kambal. Ang mga alaalang iyon ang nagsisilbi niyang pagkain at tubig sa loob ng mga pader na yon. Ang mga yon ang nagbibigay sa kanya ng lakas para huminga sa bawat araw. Isang hapon, isang gwardiya ang lumapit sa kanyang selda. Dalisay, may bisita ka, abogado. Nagulat si Amara. Wala siyang pera para sa isang abogado. Dinala siya sa isang maliit na silid. Doon, isang lalaking naka-Amerikana ang naghihintay. Tumayo ito at inilahad ang kamay. Miss Dalisay, I am Attorney De Leon. Ipinadala ako ni Mr. Montemayor. Hindi inabot ni Amara ang kamay nito. Umupo lang siya at tinitigan ito. Nandito ako para tulungan ka. Sabi ng abogado, binabawi ang kanyang kamay. Sir Rafael is willing to offer you a deal. Kung aaminin mo ang attempted robbery, which is a lesser charge, we can arrange for a shorter sentence. Pagkatapos nito, bibigyan ka niya ng malaking halaga para makapagsimula ka ulit. Napayuko si Amara. Ang alok na ito ay isang insulto. Isang paraan para bilhin ang kanyang pananahimik at linisin ang pangalan ng mga Montemayor. Wala po akong kasalanan, mahina niyang sagot. Nagbuntong hininga ang abogado na para bang nakikipag-usap sa isang pasaway na bata. Miss Dalisay, let's be practical. Ang lahat ng ebidensya ay laban sa'yo. This is the best deal you can get. Umiling si Amara. Mas matatag na ngayon. Tumingin siya ng diretso sa mata ng abogado. Hindi ko po kailangan ng deal. Ang kailangan ko po ay katarungan. At paano mo makukuha yon? Tanong ni Attorney De Leon. May bahid ng pang-inis sa boses. Wala kang pera. Wala kang koneksyon.
Sino ang lalaban para sa'yo? Ang Diyos po. Simpleng sagot ni Amara. At ang katotohanan. Isinara ng abogado ang kanyang briefcase. Tila suko na ito. Tumayo na ito para umalis. Ngunit bago ito tuluyang tumalikod, huminto ito at nagsalita nang hindi lumilingon. Ang mga salita nito ay kasing lamig at kasing talim ng isang patalim. Sayang, Miss Dalisay. Ito na lang ang natatangi mong pagkakataon. Huminga ito ng malalim bago idinugtong ang mga salitang tuluyang dudurog sa natitirang pag-asa sa puso ni Amara. Sir Raphael is moving on. Sa katunayan, naghahanap na siya ngayon ng bagong yaya para sa mga bata. Lumipas ang mga araw sa mansyon ng mga Montemayor na parang mga multo. May katahimikan. Ngunit hindi ito ang uri ng katahimikan na nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay isang mabigat na katahimikan, isang katahimikang puno ng mga bagay na hindi masabi. Sinubukan ni Raphael na ibalik ang lahat sa normal. Kumuha siya ng bagong yaya, isang matandang babae na may maraming rekomendasyon. Mahusay siya sa kanyang trabaho. Laging malinis ang mga bata, laging nasa oras ang pagkain. Ngunit wala siyang kwento, wala siyang kanta, wala siyang yakap. Isang gabi, ginising si Raphael ng isang malakas na sigaw. Isang sigaw na puno ng purong takot. Agad siyang napabalikwas mula sa kama at kumaripas ng takbo palabas ng kanyang kwarto. Ang sigaw ay nagmula sa silid ni Lyra. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang kanyang bunso na nakaupo sa kama, umiiyak at nanginginig. Ang mga mata nito ay nakapikit pa rin, na para bang nakakulong pa rin sa masamang panaginip. Lyra, anak, gisising, sabi ni Raphael habang niyayakap ito ng mahigpit. Daddy's here. Shh, panaginip lang yan. Dahan-dahang iminulat ni Lyra ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang mukha ng kanyang ama, mas lalo itong humagulgol at isinubsob ang mukha sa dibdib nito. Daddy, Daddy, paulit-ulit niyang sabi sa gitna ng mga hikbi. Shh, okay na, ligtas ka na. Bulong ni Raphael, hinahaplos ang buhok ng anak. Nag-uumpisa ng kumalma si Lyra, ngunit ang panginginig ng maliit nitong katawan ay nananatili. Nang medyo tumahan na ito, tinanong niya sa pinakamalambing niyang boses, "Anong napanaginipan mo, baby? Bakit ka natakot?" Umiling si Lyra. Lalong humigpit ang yakap. "Hindi po panaginip, Daddy." Kumunot ang noo ni Raphael. "Anong ibig mong sabihin?" Tumingala si Lyra. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha at takot. Ang boses nito ay nanginginig na parang isang bulong. "Si Tito Dariel po." Biglang nanigas si Raphael. Ang pangalan ng kanyang pinsan na binigkas ng kanyang anak sa gitna ng gabi ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. "Anong meron kay Tito Dariel, anak?" "Kinuha niya po si Mama Ara." Humikbi ulit si Lyra. "Nakita ko po siya. Pumasok po siya sa kwarto. Masama po siya, Daddy. Masama po si Tito Dariel." Para kay Raphael, ang mga salita ng isang bata mula sa isang masamang panaginip ay hindi dapat sineseryoso. Ngunit mayroong kakaiba sa paraan ng pagkakasabi ni Lyra. Hindi ito isang kwento. Ito ay isang alaala. Ang purong takot sa mga mata nito ay hindi gawa-gawa lamang. Ito ang unang lamat sa pader ng kasinungalingan na pilit niyang itinayo sa kanyang isipan. Kinabukasan, sinubukan ni Raphael na maging normal, ngunit ang mga salita ni Lyra ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Nang pumasok si Dariel sa kanyang opisina para sa dati nitong morning report, pinanatili ni Raphael ang kanyang kalmadong ekspresyon. "Good morning, sir," bati ni Dariel. "Morning," sagot ni Raphael, hindi inaalis ang tingin sa mga papel sa kanyang mesa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya ulit sa tonong tila nagkataon lang. "By the way, Dariel, napanaginipan ka ni Lyra kagabi. Binabangungot." Saglit na natigilan si Dariel. Isang kislap ng kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata nito. Gulat,
Takot? Bago ito mabilis na napalitan ng isang tawa. Talaga, sir? Baka na-miss lang ako ng inaanak ko. Nakangiti nitong sabi. Alam niyo naman, ako ang paborito noon. Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko siya mamaya. Ang sagot ay perpekto. Masyadong perpekto. Ngunit nakita ni Rafael ang saglit na pag-atras nito. Nakita niya ang halos hindi mapansing paghigpit ng panga nito bago ito ngumiti. Para sa isang taong sanay magbasa ng mga kalaban sa negosyo, ang maliliit na senyales na yon ay sapat na. Hindi na nagsalita pa si Rafael. Tumango na lang siya. Ngunit sa loob niya, ang maliit na lamat ay isa ng malaking bitak. Nang makaalis si Dariel, isinara ni Rafael ang pinto ng kanyang opisina. Kinuha niya ang isang lumang cellphone mula sa ilalim ng kanyang drawer, isang teleponong walang nakakaalam, at nagdial ng isang numero mula sa memorya. Isang beses lang itong nagring bago may sumagot sa kabilang linya. Matagal na rin tayong hindi nag-usap, Santos, sabi ni Rafael. Ang boses ay seryoso. Boss Rafael, sagot ng magaspang na boses sa kabilang linya. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi. May trabaho ako para sa'yo. Diretsong sabi ni Rafael. Kailangan kong ipaimbestiga ang isang tao. Walang dapat makaalam nito. Total discretion. Sino? Huminga ng malalim si Rafael bago binigkas ang pangalan. Ang pinuno ng seguridad ko. Ang pinsan ko. Dariel Sandoval. Katahimikan. Gusto kong malaman ang lahat. Pagpapatuloy ni Rafael. Kung saan siya kumukuha ng pera, sino ang mga kausap niya, ano ang mga binabayaran niya, bawat galaw, bawat koneksyon, lahat. Makalipas ang isang araw, habang nasa gitna siya ng isang board meeting, nag-vibrate ang kanyang lumang telepono. Tahimik siyang lumabas. Anong nalaman mo? Tanong niya agad. Ang boses ni Santos sa kabilang linya ay mababa at seryoso. Sir, may nahanap ako. Huminto ito saglit na lalong nagpakaba kay Rafael. May connection si Dariel kay Silvan Reyes. Ang pangalan ni Silvan Reyes ay parang lason sa pandinig ni Rafael, ang kanyang pinakamalaking katunggali sa negosyo. Isang buwitre na laging nag-aabang sa anumang kahinaan ng Montemayor Corp para umatake. Ang koneksyon nito kay Dariel ay hindi lohikal, maliban na lang kung ang lahat ng ito ay isang malaking sabuatan. I-send mo sa akin ang lahat ng hawak mo, Santos. Ngayon din, utos ni Rafael. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Pagkalipas ng ilang minuto, isang naka-encrypt na email ang pumasok sa kanyang lumang telepono. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga dokumento. Mga bank statement, mga kopya ng mga tseke, mga flight manifest. At naroon, malinaw pa sa sikat ng araw, isang wire transfer ng 1,000,000 piso mula sa isang subsidiary company ni Silvan Reyes papunta sa isang offshore account. Isang account na, ayon sa masusing investigasyon ni Santos, ay pagmamay-ari ni Dariel Sandoval. 1,000,000 piso. Sapat na para bayaran ang malaking pagkakautang ni Dariel sa mga kasino sa Macau. Napahawak ng mahigpit si Rafael sa kanyang mesa. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Kaya pala, hindi lang ito tungkol sa pera para kay Amara. Ang pera ay isang patibong, isang ebidensyang itinanim para itago ang mas malaking krimen. Ngunit bakit? Bakit gagawin ito ni Dariel? Ang pinsan niya? Ang sagot ay nasa kasunod na file na ipinadala ni Santos. Isang family tree. Isang family tree na pilit na kinalimutan ng kanilang angkan. Si Dariel ay anak ng nakababatang kapatid ng kanyang ama. Isang tiyuhin na itiniwalag sa pamilya matapos masangkot sa isang malaking iskandalo sa kumpanya. Maraming taon na ang nakalipas. Lumaki si Dariel sa anino ng kahihiyan, laging tinitingnan bilang yung galing sa masamang sanga ng pamilya Montemayor. Naalala ni Rafael ang mga family reunion noong bata pa sila. Si Dariel,
Ang tahimik na batang lalaki sa sulok, laging nakamasid. Ang mga mata ay puno ng isang bagay na hindi niya maintindihan noon. Inggit, poot. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay paghihiganti. Isang paghihiganti na matagal nang binalak. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Rafael. Ang sakit ng pagkakanulo mula sa isang estranghero ay iba. Ngunit ang sakit ng pagkakanulo mula sa sarili mong dugo, iyon ay isang sugat na hindi basta-basta naghihilom. Niloko siya. Nilinlang siya ng taong pinagkatiwalaan niya para protektahan ang kanyang pamilya. Isang plano ang mabilis na nabuo sa kanyang isip. Hindi na siya ang biktimang naguguluhan. Ngayon, siya na ang mangangaso. Kinahapunan, tinawag niya si Dariel sa kanyang opisina. Ngumiti siya. Isang ngingiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Dariel, malapit na ang anibersaryo mo sa kumpanya. Gusto sana kitang bigyan ng isang maliit na regalo bilang pasasalamat sa iyong katapatan. Iniabot niya ang isang maliit na kahon. Sa loob, isang mamahaling pluma, isang pluma na, lingid sa kaalaman ni Dariel, ay may nakatagong high-end listening device. Naku sir, nag-abala pa kayo, sabi ni Dariel. Ang mukha ay nagliliwanag sa kasiyahan. Maraming salamat po. Walang anuman. You deserve it, sagot ni Rafael. Nang gabing iyon, sa dilim ng kanyang opisina, pinakinggan ni Rafael ang lahat. Narinig niya ang pag-uusap ni Dariel sa telepono. At doon, narinig niya ang boses ni Sylvan Reyes. Nakuha na ba ng mga abogado mo ang suporta ng board? Tanong ni Sylvan. Oo, halos lahat sila ay nasa panig na natin. Mayabang na sagot ni Dariel. Pagkatapos ng nangyari, wala nang tiwala ang board kay Rafael. Isang emergency meeting na lang ang kailangan. At sa oras na matanggal siya bilang CEO, sa atin na ang lahat. Narinig ni Rafael ang malutong na tawa ni Sylvan sa kabilang linya. Magaling, Dariel. Magaling. Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang posisyon mo bilang bagong puppet CEO. Pinatay ni Rafael ang receiver. Hindi na niya kailangang marinig pa ang iba. Umupo siya sa dilim, ang tanging liwanag ay mula sa buwan sa labas ng bintana. Ang galit niya ay nawala. Napalitan ito ng isang nagyayelong determinasyon. Hahayaan niya silang magpatawag ng emergency meeting. Hahayaan niya silang isipin na nanalo na sila. Hahayaan niya silang maglakad papasok sa sarili nilang bitag. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Dariel, papauwi na. Sir, hindi pa po kayo uuwi? Tanong nito. Ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Maya-maya, sagot ni Rafael. Lumapit si Dariel at tinapik ang kanyang balikat. Isang kilos na dati ay nagpapakita ng kanilang pagiging malapit. Ngunit ngayon ay parang isang sampal. Don't worry, pinsan, sabi nito sa kanya. Ang boses ay puno ng kasinungalingan. Malalagpasan din natin to. Tumangulang si Rafael. Pinipigilan ang bawat hibla ng kanyang kalamnan na sumabog. Salamat, Dariel. Nang makalabas na si Dariel, tinitigan ni Rafael ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang nakita niya ay hindi na ang taong nagdududa. Ang nakita niya ay isang taong handa ng bawiin ang lahat. Para kay Dariel, ang hangin sa loob ng Maynila ay hindi kailanman naging ganito, kasarap lang hapin. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan, papalayo sa mansyon ng mga Montemayor, isang malapad na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa salamin at nakita ang refleksyon ng isang taong malapit nang makuha ang lahat ng nararapat sa kanya, ang pangalan, ang yaman, ang kapangyarihan, ang lahat ng ipinagkait sa kanyang pamilya ay malapit nang mapa sa kanya. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama bago ito namatay, puno ng pait at pagsisisi. Ang pangalang Montemayor, Dariel, sumpayan sa tin. Tayo ang naghirap
Sila ang nagpasarap. Hindi. Hindi na ngayon. Siya na ang gagawa ng sarili niyang kapalaran. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang madilim na eskinita at pumasok sa isang mamahaling bar. Sa isang private room, naghihintay na sa kanya si Sylvan Reyes, may hawak na 2 baso ng whiskey. "To our success," sabi ni Sylvan, itinaas ang kanyang baso. "To our success," sagot ni Dariel, kinuha ang isa pang baso at nakipagtagay. Ang malamig na likido ay dumaloy sa kanyang lalamunan, kasing tamis ng tagumpay. Nakausap ko na ang huling miyembro ng board, pagmamayabang ni Sylvan. Si G. Velasco. Sa simula, matigas pa siya. Loyal pa rin daw siya sa ama ni Rafael. Pero nang ipakita ko sa kanya ang mga ulat tungkol sa pagbagsak ng stock at ang mental instability ni Rafael, matapos ang insidente, wala na siyang nagawa. Tumawa ng malakas si Dariel. Mental instability. Galing. Tanga talaga ang pinsan ko. Masyado siyang nagpadala sa emosyon. Iyon ang kahinaan niya. Palagi. At iyon ang magiging katapusan niya. Dugtong ni Sylvan, isang mandaragit ng ngiti ang nasa kanyang mga labi. Bukas ng umaga, sa emergency board meeting, wawakasan na natin ang paghahari ng mga Montemayor. Habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang mga plano, kung paano hahatiin ang mga ari-arian, kung sino ang mga ilalagay sa posisyon, ang isip ni Dariel ay lumipad sa ibang lugar. Naalala niya ang gabi ng bagyo, ang takot sa mga mata ni Amara nang makita siya nito. Ang dali niyang napatumba ito dahil sa tiwala nito sa kanya. Ang paraan ng pagtali niya sa mga bata, sapat lang para matakot sila, pero hindi para masaktan. Siya ay isang artista, isang maestro ng panlilinlang. At si Rafael, napakadali nitong naniwala. Isang bank transfer lang at isang kwentong gawa-gawa, at agad nitong isinuko ang babaeng nagmamahal sa kanyang mga anak. "Mahina ka, pinsan," sabi ni Dariel sa kanyang isip. "Masyado kang nagtitiwala sa pera at sa ebidensya. Ako? Nagtitiwala ako sa kasakiman at kahinaan ng tao." Umuwi siya sa kanyang kondo ng gabing iyon na lasing sa alak at sa pakiramdam ng kapangyarihan. Tumingin siya sa salamin at inayos ang kanyang kurbata. Inensayo niya ang kanyang magiging talumpati. "Mga ginang at ginoo ng board, sa ilalim ng aking pamumuno, sisiguraduhin kong ang Montemayor Corp ay aangat sa mas mataas pang antas." Isang tunog mula sa kanyang telepono ang pumutol sa kanyang pagpapraktis. Isang text message mula kay Attorney Romero, ang abogado ni Rafael. "Dariel, I need to see you. Urgent." "Something is wrong," kumunot ang noo ni Dariel. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang ngisi. Marahil ay nalaman na ng abogado ang plano. Marahil ay susubukan siyang suhulan. Isang tawag ang sumunod. Si Rafael. "Hello?" sagot ni Dariel. Pilit na ginagawang puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Ang boses ni Rafael sa kabilang linya ay puno ng pagod at pagkatalo. "Dariel," pinatawag ako ni Attorney Romero. They have the votes. They are going to oust me. It's over." Napakagatlabi si Dariel para pigilan ang kanyang pagtawa. "Ano? Sir, paanong?" "Hindi ko alam, Dariel. Hindi ko alam. Bukas na raw ang meeting. Wala na akong magagawa. Huwag kayong mag-alala, sir. Pupuntahan ko kayo. Magkasama tayo dito." Puno ng kasinungalingan niyang sabi. "Huwag na. Gusto ko munang mapag-isa. Salamat, pinsan." Ibinaba nito ang tawag. Ibinaba ni Dariel ang kanyang telepono at humalakhak ng malakas. Isang tawa ng purong tagumpay. Tapos na ang laro. Checkmate. Kinabukasan pumasok siya sa boardroom na parang hari. Ang lahat ng miyembro ng board ay naroon na. Si Sylvan Reyes ay nakaupo sa isang tabi. May isang mapanuyang ngiti. At sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Rafael, mag-isa. Ang mukha nito ay blanko, walang emosyon. Ang itsura ng isang taong tanggap na ang kanyang pagkatalo.
Tumayo si Sylvan Reyes para simulan ang pagpupulong. We are here today to discuss the failure in leadership of Mr. Rafael Montemayor. Tumingin si Dariel kay Rafael, naghihintay ng anumang reaksyon, pagsigaw, pagmamakaawa, ngunit wala. Nakaupo lang ito roon, tahimik, nakatitig sa kanya. At sa isang saglit, sa gitna ng kanyang tagumpay, isang maliit na kaba ang naramdaman ni Dariel. Ang katahimikan ng kanyang pinsan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang boses ni Sylvan Reyes ay umalingaw-ngaw sa loob ng boardroom, puno ng pekeng pag-aalala at tunay na kasakiman. Isang malinaw na kapabayaan na naglagay sa panganib hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa reputasyon ng buong kumpanyang ito. Ang kanyang mga desisyon kamakailan ay eratiko. Ang kanyang pag-iisip ay hindi na mapagkakatiwalaan. Ang bawat salita ay isang patalim na itinarak sa likod ni Rafael. Ngunit nanatili siyang hindi kumikibo. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Ang kanyang mga mata ay nakapako lang sa isang tao. Kay Dariel. Naramdaman ni Dariel ang titig na yon. Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang likuran, ngunit iwinaksi niya ito. Imposible, sabi niya sa sarili. Akin na ang tagumpay. Kaya naman, pagpapatuloy ni Sylvan, ako, kasama ang mayorya ng board, ay naglalatag ng isang mosyon para sa agarang pagpapatalsik kay Rafael Montemayor bilang CEO ng kumpanyang ito. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Ito na, ang sandali ng katapusan. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang napakagandang talumpati, Sylvan, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Dahan-dahan siyang tumayo. Sayang lang, at batay ito sa mga kasinungalingan. Isang mahinang tawanan ang narinig mula kay Sylvan. Rafael, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tapos ka na. Hindi pa, sagot ni Rafael. Isang maliit na remote control ang pinindot niya. Biglang umilaw ang malaking screen sa likuran niya. Walang lumabas na imahe, tanging tunog lang. Halos lahat sila ay nasa panig na natin. Umalingaw-ngaw ang boses ni Dariel sa mga speaker. Isang emergency meeting na lang ang kailangan. At sa oras na matanggal siya bilang CEO, sa atin na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Dariel. Ang boses na yon. Ang pag-uusap nila kagabi. Paanong? Kasunod nito, ang boses ni Sylvan. Magaling, Dariel, magaling. Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang posisyon mo bilang bagong puppet CEO. Biglang nag-iba ang kulay ng mukha ng mga miyembro ng board. Ang tingin nila ay napalipat-lipat mula kay Sylvan na ngayon ay kasing putla ng papel at kay Dariel na nagsisimula ng pagpawisan. Isang pekeng recording! Sigaw ni Sylvan. Gawa-gawa lang yan. Talaga? Tanungin ni Rafael. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pinindot niya ulit ang remote. Sa pagkakataong ito, mga dokumento na ang lumabas sa screen. Ang wire transfer mula sa kumpanya ni Sylvan papunta sa offshore account ni Dariel. Ang mga tala ng pagkakautang ni Dariel sa casino. Ang tawag ba dito ay mental instability, Sylvan? O ang tawag dito ay ebidensya? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas, puno ng galit na matagal niyang kinimkim. Tumingin siya nang diretso sa kanyang pinsan. Ang mukha ni Dariel ay hindi na maipinta. Ang kanyang pagiging arogante ay naglaho, napalitan ng purong gulat at takot. At ikaw, pinsan, sabi ni Rafael, ang bawat salita ay mabigat. Akala mo ba hindi ko malalaman na ang pagtataksil mo ay mananatiling lihim? Rafael, pakinggan mo ako. Nagsimulang magmakaawa si Dariel, ngunit huli na ang lahat. Hindi. Tapos na akong makinig. Matigas na sabi ni Rafael. Pinsan,
tapos na ang laro mo. Sa hudyat na iyon, bumukas ang mga pinto ng boardroom. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis kasama si Attorney De Leon at isa pang tao, isang babae. Nakatayo ng tuwid, ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang mga mata ay may apoy. Si Amara Dalisay, malaya at malinis ang pangalan, napasinghap ang lahat sa loob ng silid. Si Dariel ay napaatras na parang nakakita ng multo. Imposible. Paano? Ang kaso laban kay Miss Dalisay ay ibinasura na kaninang umaga dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa paglitaw ng mga bagong katotohanan. Paliwanag ni Attorney De Leon. Nilapitan ng mga pulis si Sylvan at Dariel. Sylvan Reyes, Dariel Sandoval, inaaresto kayo sa salang conspiracy to commit corporate fraud at attempted kidnapping, sabi ng isa sa mga pulis habang pinupusasan sila. Habang hinihila sila palabas, napatingin si Dariel kay Amara. Ang mukha nito ay puno ng pagkamuhi, ngunit si Amara ay hindi natinag. Tiningnan lang niya ito, hindi nang may galit, kundi nang may awa. Nang mawala na sila sa silid, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot. Ang lahat ng miyembro ng board ay nakayuko, hindi makatingin kay Rafael, ngunit ang mga mata ni Rafael ay wala sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Amara, na nakatayo malapit sa pinto, tahimik at hindi gumagalaw. Ang babaeng sinakripisyo niya, ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng sa kabila ng lahat ay nagligtas sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad palapit dito, ang bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang bigat. Ang ingay ng boardroom, ang problema sa kumpanya, lahat ay naglaho. Tanging sila na lang dalawa ang natira. Huminto siya sa harap nito. Nakita niya ang bakas ng sakit sa mga mata nito. Isang sakit na siya ang may kagagawan. Binuksan niya ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang salitang lumabas. Sa halip, sa isang boses na basag at nanginginig, isang boses na puno ng pagsisisi na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya, ang tanging salitang nasabi niya ay ang pangalan nito. Amara? Nakatayo si Amara na parang isang estatwa. Ang ingay ng kanyang puso ay mas malakas pa kaysa sa katahimikan sa loob ng boardroom. Narinig niya ang kanyang pangalan mula sa mga labi ni Rafael, isang salita. Ngunit sa loob ng isang salitang iyon, narinig niya ang lahat. Ang pagsisisi, ang sakit, ang paghingi ng tawad. Pinanood niya ang bawat pagbabago sa mukha nito. Ang dating malamig at walang emosyong maskara ay tuluyan ng nabasag. Ang nakikita niya ngayon ay hindi ang makapangyarihang CEO. Ang nakikita niya ay isang lalaking wasak. At sa harap niya, sa harap ng mga natitirang miyembro ng board na nakatingin sa kanila, sa harap ng buong mundo para sa kanya, dahan-dahang yumuko si Rafael Montemayor. Hanggang sa ang isang tuhod nito ay sumayad sa malamig na sahig. Isang kolektibong singhap ang narinig sa buong silid. Ang isang Montemayor, luluhod, para sa isang yaya. Ngunit si Rafael ay walang pakialam sa kanila. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay nagsisimula ng mamasa-masa, ay nakatingin lang kay Amara. Amara, ulit niya, ang boses ay garalgal. Patawarin mo ako. Hindi makagalaw si Amara. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Patawarin mo ako. Pagpapatuloy ni Rafael, hindi lang dahil sa maling paratang ko sa'yo. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Rafael, isang bagay na hindi pa nasasaksihan ng sinuman sa silid na yon. Natakot ako, Amara. Mula nang mawala si Isabela, isinara ko na ang puso ko. Itinayo ko ang mga pader sa paligid ko para walang sino man ang makapasok dahil natakot akong masaktan ulit. Natakot akong magtiwala ulit. At nang dumating ka, nang ipakita mo sa mga anak ko ang pagmamahal na matagal na nilang hinahanap, nagsimulang gumuho ang mga pader na yon. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na puno ng sakit. Pero sa unang pagsubok, sa unang pagdududa,
Itinayo ko ulit ang mga pader na yon, mas mataas pa kaysa dati. Hinayaan kong lamunin ako ng takot at ng pride ko. Mas pinili kong maniwala sa mga ebidensyang kasinungalingan kaysa sa sinasabi ng puso ko. Patawarin mo ako dahil sinaktan kita para lang protektahan ang sarili ko. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Amara. Naririnig niya ang katapatan. Nakikita niya ang hubad na kaluluwa ng isang lalaking sa wakas ay inamin ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang galit na inipon niya sa loob ng selda ay unti-unting natunaw. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit napalitan na ito ng isang malalim na pagkaunawa. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng awa. Ito ay luha para sa kanilang dalawa, para sa sakit na dinanas niya at para sa sakit na dinanas nito. Dahan-dahan siyang yumuko at hinawakan ang braso ni Rafael. Naramdaman niya ang panginginig nito. "Tumayo ka, sir," mahina niyang sabi. Umiling si Rafael. "Hindi, hanggat hindi mo sinasabing, 'Tumayo ka,'" ulit ni Amara. Mas may diin ngayon. Para sa mga bata. Ang pagbanggit sa mga bata ang nagbigay lakas kay Rafael. Dahan-dahan siyang tumayo, ngunit hindi niya binitawan ang tingin kay Amara. "Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo, Amara," sabi niya. "Pero gagawin ko ang lahat." Tinitigan siya ni Amara. Sa loob ng ilang sandali, binalikan niya ang lahat ng sakit, ang lahat ng gabi ng pag-iyak, at pagkatapos, tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya, na handang isuko ang lahat ng kanyang karangalan para lang sa kanyang kapatawaran. "Ang pagpapatawad, sir," sabi niya sa wakas, ang boses ay nanginginig ngunit malinaw, "ay hindi isang bagay na hinihingi. Ito ay isang bagay na ibinibigay, at hindi ko pa alam kung kaya ko na itong ibigay ngayon." Nakita ni Amara ang pagbagsak ng pag-asa sa mga mata ni Rafael. Pero, idinugtong niya, "Handa akong subukan." Pagkatapos ng mga salitang yon, tumalikod si Amara. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang lumayo sa silid na yon, sa mga matang nakatingin sa kanila. Habang naglalakad siya papalabas, narinig niya ang tanong ni Rafael, puno ng pag-asa at takot. "Mapapatawad mo pa ba ako, Amara?" Huminto si Amara sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy siya sa paglakad, papalayo. Iniwan niya si Rafael sa loob ng boardroom na may isang tanong na nakabitin sa hangin at isang maliit na sinag ng pag-asa na magiging gabay niya sa mga susunod na araw. Makalipas ang ilang linggo, ang mansyon ng mga Montemayor ay muling natutong huminga. Ang mabigat at nakakabinging katahimikan ay unti-unting napalitan ng pamilyar na mga tunog. Ang tawanan ng kambal sa hardin, ang tunog ng video game mula sa kwarto ni Marcus, at ang malambing na pagkanta ni Amara ng Oyayi para kay Lyra. Pinili ni Amara na manatili. Isang desisyon na ikinagulat ng lahat, maliban sa 5. Para sa mga bata, ito lang ang tama. Ang kanilang mama Ara ay umuwi na. Pinanood ni Rafael ang lahat mula sa kanyang opisina. Pinanood niya kung paano bumalik ang kulay sa mundo ng kanyang mga anak. Nakikita niya si Amara, ngunit may isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila. Magalang sila sa isa't isa. Nag-uusap sila tungkol sa mga bata, sa schedule ng mga ito, sa mga kailangan sa bahay. Ngunit yun lang, walang personal, walang pagtingin sa mata na tumatagal ng higit sa 2 segundo. Alam ni Rafael na hindi niya ito maaaring madaliin. Ang sugat na nilikha niya ay malalim. Ang paghilom ay mangangailangan ng panahon. Isang umaga, sa hapagkainan, pinanood niya ang eksena sa harap niya. Si Amara, tinutulungan si Leo sa kanyang pagkain. Si Marcus, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ay nakikipag-usap tungkol sa kanyang eskwelahan. Hindi sa cellphone. Masaya ang mga anak niya. Buo sila. At ang sentro ng lahat ng yon ay si Amara. Hindi niya kailanman naramdaman ang ganitong pasasalamat sa buong buhay niya. Naramdaman ni Amara ang mga titig ni Rafael
Sa simula, nagdulot ito sa kanya ng kaba. Ngunit ngayon, nasasanay na siya. Nakikita niya ang pagsisisi sa mga mata nito sa tuwing nagkakatinginan sila. Nakikita niya ang pasasalamat. Ang pananatili ay hindi madali. May mga gabi na nagigising pa rin siya mula sa alaala ng malamig na sahig ng selda. May mga pagkakataon na kapag nakikita niya si Rafael, bumabalik ang sakit ng pagkakanulo. Pero pagkatapos, makikita niya si Lyra na tumatakbo para yakapin siya o maririnig niya ang tawa ni Marcus at malalaman niyang tama ang kanyang desisyon. Hindi niya ito ginawa para kay Rafael, ginawa niya ito para sa mga bata at para na rin sa sarili niya. Dahil ang pagpapatawad, natutunan niya, ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo. Ito ay para palayain ang sarili mo mula sa bigat ng galit. Isang umaga, habang pinapanood niya ang mga batang masayang naglalaro sa hardin, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Rafael, may dala itong 2 tasa ng kape. Kape? Alok nito, ang boses ay mahina. Tumango si Amara at tinanggap ang tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang mga kamay. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang silang nakatayo roon. Pinapanood ang mga bata. Salamat, Amara. Basag ni Rafael sa katahimikan. Hindi na niya sinabi ang salitang, sorry. Alam niyang pagod na itong marinig iyon. Salamat sa pananatili mo. Tumingin si Amara sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi niya iniwas ang tingin. Hindi ko akalain na babalik pa ako. Pag-amin niya. Pero nang makita ko ang mga bata sa pintuan nung araw na yon, alam kong hindi ko sila kayang iwan. Ayokong maranasan nila ulit ang pagkawala. Isang saglit ng pag-unawa ang dumaan sa pagitan nila. Pareho nilang naisip si Isabela. Gagawin ko ang lahat para hindi na mangyari ulit yon, sabi ni Rafael, puno ng sinseridad. Alam ko, sagot ni Amara, at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti. Bigla, isang maliit na puwersa ang bumangga sa kanilang mga binti. Si Lyra tumatakbo palapit sa kanila. Ang muka ay maningning sa saya. Daddy, Mama Ara, tingnan niyo po yung flower na nakuha ko. Yumakap ito sa kanilang dalawa. Ang maliliit nitong mga braso ay pilit silang pinagdikit. Sumunod na rin ang 4 pa. At sa isang iglap, napalibutan na sila ng kanilang mga anak. Isang magulo, ngunit masayang grupo ng yakap. Sa gitna ng tawanan, nagkatinginan ulit si Rafael at Amara. Sa pagkakataong ito, wala ng pader, wala ng distansya. Ang sumisikat na araw ay nagbigay ng ginintuang liwanag sa kanilang lahat. Dahan-dahan, itinaas ni Rafael ang kanyang kamay. Ang palad ay nakabukas. Isang paanyaya. Isang tanong na walang salita. Nag-atubili si Amara. Saglit lang. Pagkatapos, dahan-dahan din, inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Sabay nilang pinanood ang mga batang naglalaro sa ilalim ng bagong umaga. Hindi pa ito ang katapusan ng kwento. Ito ang simula.